Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Three of Swords. The High Priestess. What's with the Three of Swords here? Pwede na heartbroken ka, nasaktan ka, or you feel betrayed. Hindi na you feel betrayed kasi patalikod, no? Pero, nasasaktan ka o nasaktan ka. Ayan. Dahil, walang communication sa inyo ng person mo. May the Hermit dito. Wala. Ginusting ka kasi ng person mo. Or, hindi ka na niya kinontak. That's why nasaktan ka, na-hurt ka. Pero, still connected kayong dalawa. Energetically or intuitively. Hindi. Connected kayo energetically, o maybe yung mind nyo pwede. Energetically, connected kayo ng, maybe ex mo siya kasi may Three of Swords dito. Ginusting ka niya, hindi ka na niya kinontak, feeling mo inabandon ka, gano'n, or iniwanan ka na niya, wala ka na maasahan na kontakin ka pa niya, ganun. Ano pa ay ni-embody na energy? Ito walang reversal to. King of Air. Your mind is clear and sharp. Your intuition also, kasi color na intuition to, para indigo ba? Color ng crown chakra para I mean. So, napaka-clear. And madali mo ma-interpret at maintindihan ang messages ng mga guides, ganun, mga spirits na guides, no? Kaya hindi makikita yan sila ng mata ng tao, yung mata talaga, no? Bukas yung mata ng tao kadalas. Hindi talaga yan sila makikita kasi mga spirits yan sila eh. Maliban ako magpakita talaga na mag-ano yung tao. Mga ganun na. Yan. Pero makikita yan sila, kahit spirits yan sila. Sa vision, guys. Pag meron kang kakayanan na gano'n, nakakita na gano'n sa vision. Yung alam niyo yung in a trance state. Half tulog, half gising ka. Basta may ganong kakayanan eh. Vision na yun. Pinakakita nun. Vision. Hindi yung mata. Para bang third eye. Parang gano'n. Vision. Yun ang tawag yung vision. So ano pa? Ang about sa'yo. And then, diretso yun, no? Parang napaprocess ng isipan mo agad and then very clear na kung ano yung sinabi sa tenga mo, sa isip mo, ng angel, kunwari no, ng angels or celestial beings, or kung ano man, spirit, naiintindihan mo yun, no? Very clear at mabilis mo natatranslate, mabilis mong naintindihan, mabilis mo nailalabas din sa bunganga mo na i-share yun. No? So, may mga ganong kakayanan kasi yung iba, no? At
Hindi lang makarelate dyan ang walang ganyan. Ang nakakainan. O baka kung wala pang ganyan ay baka hindi pa na-discover kung sakali, no? Hindi pa alam kung ano ang gagawin o kung paano gamitin, mga ganun. Pero kusa lang yan siya. Kusa lang. Ano pa ang energy mo ngayon? Queen of Water, kind, soft, feminine, loving, caring, affectionate, emotional, sensitive, kasi Queen of Water. King of Air and Water, baka fire din, para combination. Ano pang energy mo ngayon? Hindi. Ito. Ito, nasama lang to for sure. Pero, same din. Mabilis interpret yung isipan mo. Mabilis mag-isip at sharp, no? And then, para may makika, ganun. Sama ko na lang. You are wise. You have acquired wisdom. Kasi puti. And you are pure, no? Puti. And alam mo yung tamang choice sa maling choice. Alam mo yung ikabubuti sa ikakasama. Mga ganun ba? Bakit? Kasi matalino ka. Sharp yung mind mo. Clear yung mind mo. Alam mo kung sino ang hindi mapagkatiwalaan sa mapagkatiwalaan. Parang mga ganun ba? Alam mo yung good for you and bad for you. Ganun ba? No? What is the right decision? What is the best decision? What is the best choice? What is the right choice? Ano nag-guide dito ngayon, Angel? Angel. Wheel of Fortune pa naman. Anong paparating sa'yo? Upright ba to ang 8 of Pentacles? In reverse. Someone na hindi nag-e-effort o tamad mag-effort, tamad magtrabaho, tamad mag-focus sa'yo siguro. Baka ito na yung ito na ba yung nang-ghosting sa'yo? Nang-ghosting. Hindi siya nang ghosting eh. Ito na ba yon yung person na to na feeling mo na left out in the cold ka? Siya na yan. Yung parang nanahimik siya. Na parang na left out in the cold ka kasi siguro nag-introspect, nag-heal siya. Maring hindi niya naman sinadya na i-ghosting ka kaya hindi daw ginghosting ka, no? Pero clarified by Hermit. So, nag-introspect to. Nagmuni-muni, nag-isip-isip muna. May mga inalam sa sarili niya. Parang nag-focus muna siya sa sarili niya, sa buhay niya. Yan. Siya nga. Siya yan. Ito, the Hermit ulit to. Ano yung message ng angels for you? What's with the Page of Pentacles here? Okay. May magre-reach out sa'yo and maging consistent kasi hindi na siya proud. Hindi na siya majestic yung personality niya. Hindi na siya proud. Hindi na siya ma-pride, ate. Hindi ma-pride eh. Hindi na siya mayabang. Yun ang mas malapit doon.
Hindi. Basta hindi na siya proud. Hindi na siya masyadong strong yung kanyang personality na parang yung natitiis niya. So, hindi na siya gano'n na, hindi niya na natitiis, no? Hindi niya na matitiis pa, or hindi ka na niya matitiis pa. Kasi in reverse yung ano dito eh. Parang gano'n na nga, hindi ka na niya matitiis pa, or hindi ka na niya matitiis na hindi ka kontakin. Ayun, yan yun na nga. Hindi na niya matitiis na hindi ka niya kontakin. Kasi natitiis niya pa kasi, pero malungkot siya, parang nag-introspect na hindi naman siya masaya sa buhay niya. Kasi natitiis pa niya, pero hindi ka na nito matitiis pa. Kaya in reverse to, parang wala yung inner strength niya na natitiis ka niya noon kasi may inner strength siya na kaya niyang tiisin, no? Na wala ka sa buhay niya, pero hindi ka na niyan matitiis. Na wala ka sa buhay niya. That's why mag-reach out sa sa'yo. So, yan. Dali ka na. Dali. Dali ka na, dali mo. Alright, yan. Dali. Come. Ano ang feelings ng person na to sa'yo? Yung person mo na to na mag-reach out sa'yo. Ay, nasasaktan, heartbroken. Same kayo, nasasaktan kasi walang communication sa inyo eh. Dahil itong person mo ay nagtiis, no? Kahit walang communication sa inyo, kahit hindi kayo nag-uusap, kahit na hindi kayo okay, kahit na wala ka sa buhay niya, nagtiis kasi siya. Kaya may inner strength pa siya. Pero wala na yung inner strength niya. Kaya hindi ka na niya matitiis pa na wala sa buhay niya. Ayan. Ano ang message po sa'yo ng angels? Your wish is granted. What you've asked for is coming true. May wish kang mag-grant. Kung ano hiniling mo ay magkatotoo. Kung ano hiniling mo ito na yun. Ito na ba yung hiniling mo na grant daw? Yan na yan. Yan na yun. Kasi pinaghinayangan mo yun eh. Kaya nasasaktan ka eh. Nanginayang ka niya sa tao na yan. So ano pa? Gustong sabihin sa'yo ng person na ito na mag-reach out sa'yo. Anong gusto niya sabihin? Knight of Wands, Wheel of Fortune. Decisive daw siya. Aggressive. Passionate. On fire. No? And talagang porsigido na mag-take ng action. At gusto niyo swertihin o dahil nakatadhana kayo, yun ang paniniwala niya. Pwede ganun ha. Dahil nakatadhana daw kayo, yun ang paniniwala niya. So, mas lalo siyang nagiging aggressive niyan. Mas lalo siyang napupush na mag-take na action sa'yo. Mas lalo siyang nagiging positive. No? Kasi yung utak na tao ay pwedeng sulsulan kasi yan. Kaya minsan nagiging clouded. Madaming pwedeng manusul. Yung mga spirits. No? Yung hindi natin nakikita ng mata natin. Yung mga spells na iba, na kahit sa picture mo lang, bulungan nila, ihipa nila yung picture mo, diretso sa subconscious mind mo yon, lalo kung wala kang pangontra o walang depensa, mga ganun ba, diretso sa subconscious mind mo yon.
Yun na yung isipin mo. Kaya magtaka ka na lang. Pag umaga, kahit parang example na lang dun sa aking experiences. Pag umaga, para bang naging pessimistic ba? Parang iba yung mood, iba yung mindset. Ano yung may kagagawa nun? Bulong ba ng iba sa picture ko? Ano ba yun? Bulong ng iba sa picture ko? Hindi. Ano yun? Spell na ginawa nila? Spell. Spell daw ng mga tao. Mga tao to na ano, gusto makipag-compete, mag-challenge. Mga foolish ba? Yan. Gusto nilang mang-control, mang-manipula ng isip para maging pessimistic yung mind. So, sample na lang yun. Ganon. Ganon ang mga ginagawang trick, scheme, deceit. Ng tao pa yan, ha? Tao yan. Talagang may mga evil na tao. Spells. Spells nila. Gusto nila kasi mang-control. Yun pa lang, no? Kaya, pwedeng yung iniisip ninyo minsan lalo na kung negative, no? Na, at hindi mabuti or evil. May nang-influence yan. Mayroong nanulsol dyan sa isipan mo. Pwedeng ginawa ka ng spell ng iba. O kung makaramdam ka ng fear, no, na gawin ang gusto mo, may ginagawa na scheme and deceit yung iba niya, no, spell o ano pa. Yan. Kaya ako sinasabi yan, kaya ako sinishare yan. That's wisdom. Tama ba, angels? Wisdom yan? Wisdom yan. Kasi galing sa experiences ko din, natutunan ko yun sa experience ko. Doon ko na nalaman, no, based on my experience. Yan ang isang wisdom. No? Wisdom din yan. So, yan. So that maging aware, no, ang mga hindi aware na ganun pala, no. Yung isip ay ma-influensyahan pala, ganun. Na pwede palang sulsulan ng iba, no, through spell o kung ano pang scheme and deceit nila, manipulation nila. No. Nasa inyo na yan kung paano nyo intindihin, i-process, unawain yung information na yan, yung wisdom. Kasi it's from my experiences. Yan ang isang klase ng wisdom, no, na acquire through experience. Yan. At yung wisdom naman talaga na-acquire through experience, through your experience, and through the experiences of others na naka-acquire ka ng wisdom, naka-gain ka ng wisdom, and also through observing a situation or around you, or mayroon din na magsaliksik ka, no, para pag-gain ka ng wisdom, basta iba-ibang paraan. So yan, using your good judgment, hindi your clouded judgment, ha. So ano pa? Gustong sabihin sa'yo nitong person na to na mag-reach out sa'yo. Six of Swords. Dalawa yung butterfly dito. Kayo ba to? Itong butterfly na to dito yung ibig niya sabihin. Kayong dalawa. Hindi. Hindi daw. What's with the Six of Swords here? So, gusto sabihin sa'yo ng person na mag-reach out sa'yo. Ten of Wands. Umiwas daw siya. No? Noon, di ba? Umiwas siya, parang nahimik, no? May kasama siyang iba. Umiwas sa'yo, tapos may kasama siyang iba.
Tingnan natin. Oh, may kasama siyang iba. Baka third party. Third party ang kasama niya. Pinili niya third party. Yes, option niya. May kasama siyang iba. Option niya ang pinili niya. Hindi ikaw. Umiwas siya para wala siyang baggage. Wala siyang isipin. At yun ang pinili niya, yung third party. Yan. Para tahimik yung isipan niya. Kasi yun ang pinili niya eh. So, iniwan ka niya. Left out in the cold ka niya. Yun ang pinili niya. So, tama naman yan kung sinong pili niya. Doon siya, di ba? So, choice niya yun. Yung isa niyang option. Ang tanong lang, bakit gusto niyang bumalik sa'yo? Para bang magre-reach out to, no? Kasi gusto mo din palang bumalik siya sa'yo. Pero parang ang sakit, no? Na may pinili siyang iba, tapos lalo kung malaman mo na pinili siyang iba, no? Tapos, para bang hindi nakatanggap-tanggap, no? Pag, kunwari lang, based lang sa ano ko. Para bang hindi na siya katanggap-tanggap ba? Pagka ganun, parang, instead na pagbigyan mo ng chance, kung ganun ang ginawa niya, yan, opinion ko lang ha, ay para bang hindi niya deserve na magkaroon pa ng chance sa'yo kasi may pinili siyang iba. Yun na yung pinili niya, option niya. Pero nasa inyo naman yan kung pagbibigyan niya eh. Meron siyang pinili na iba para hindi na daw siya mag-iisip, para hindi na siya mamroblema, hindi siya mapuno ng baggage, ganon. At yun ang pinili niya yung isa, no? Yung option niya. Umiwas, lumayo silang dalawa. Yun ang kanyang, siguro kinasama niya, yung nagsama silang dalawa o yun ang kanyang pinili. Masakit to sa part ng mga ganyan ang na-experience. Pero, nasa inyo naman yan. No? Kung pagbibigyan ninyo, yung person ninyo na bumalik sa inyo, ganun. That's your choice. At lalo na nanghinayang ka sa kanya. Pero, kung alam mo na ganun ang kanyang ginawa, for sure magkaroon ka ng yung puot sa kanya. Choice niyo yun, no? At, ang ginawa niya ibig. Masakit yun. Masakit yun para sa inyo. Hoy, wag mo kutkutin yan dyan. Bakit ginayuma ba siya ng third party? At yun ang kanyang pinili. Ginayuma kasi siya ng third party, kaya yun ang kanyang pinili. Kaya tumalikod yun sa'yo kasi ginayuma siya ng third party. So, may reason. So, nasa iyo naman kung pagbibigyan mo. Mahirap mangialam. Pero parang pag mga ganyan kasi parang hindi ata tama na pagbibigyan pa. Sa tingin ko lang. Kasi madami namang person sa mundo eh. Lalo at may pinili siyang iba, no? Pag mga ganun, yun na lang suggestion ko. Ano ko lang yung opinion ko Kasi ang buhay sa mundo maiksi lang. Hindi naman forever ang buhay dito sa mundo, no? Minsan nga, yung buhay ng tao ay aabot to ng 60. Ang iba, 50, patay na eh. 40, patay na. Dahil sa masakit-sakit, no? 70. Madalang na yung mga 70, umabot ng 70, 80. Sa panahon na yan, noong sinunang panahon, umabot ng 100 ang buhay ng isang tao. 90, 80, 100. Ngayon, madalang lang. Bilang. Kasi dahil sa kinakain ngayon, di ba? Ng mga tao. So, nasa iyo pa rin. Kahit ginayuma, I think hindi niya deserve na tanggapin pa siya sa buhay mo. Suggestion lang. Hindi niya deserve kasi kung yun ang ginawa niya. No? Lalo na kung alam mo at nalaman mo na yun ang reason, ay masakit yun. No? Na yun ang pinili niya. At ginayuma pa siya.
O, diba? So, ano ang next move niyan sa'yo? Nitong person na to na mag-reach out sa'yo. Ano next move niya sa'yo? Six of Cups. Pero yun ang gayuma sa kanya. Ano mangyari doon? Impyerno. Ang puntahan. Impyerno. Maimpyerno yun. Lalo kung madaming evil na ginawa yon at hindi lang gayuma, maimpyerno yun. Impyerno daw, maimpyerno daw yun. That person will end up sa impyerno. Itong person mo, kung ayaw mo sa kanya, at kung evil yung pinagagawa niya, maimpyerno din yan. Ito, Six of Cups. Well, para bang makipag-close yun sa'yo. Lalapit. Alam niyo, magaan yung loob niya. Malapit yung loob niya sa'yo. Makipag-close yun sa'yo. Yun ang next move niya. Para magkaroon ng harmony and balance, relationship sa inyong dalawa. Ano yun, aamu-amuhin ka niya? Ganun ba yan? Oo. Para ma-unite kayo. Aamu-amuhin ka niya para ma-unite kayo. And, pero kung sakali, kung kunwari, kung destiny kayo, at alaman mo ganun, may pinili siyang iba, yun ang kanyang pinili. Kunwari, kung magsama man kayong dalawa, wag mong kalimutan yung ginawa niya sa'yo. No? For the sake na, kung nakadestined man kayo, may mission lang kayo. Ganun. Dahil, ano ko lang yun na opinion ko lang yun. Parang ano kasi, parang hindi maganda talaga ang kanyang ginawa sa'yo. Kaya, yun opinion ko. Kahit sabihin mo pang ginayuma siya. Hindi tama eh. Dapat kanyang dinabigyan ng chance sa'yo. Yung ganyang klase ng tao. You don't deserve that kind of person. And sa bagay pag ginayuma kasi guys, parang wala ka sarili mo. Experience ko yun eh. Parang yung ano kasi yan, yung sa isip mo kasi niyan, manipulated kasi, pati emotion mo manipulated. Basta ganun. Pero, it's up to you. Nayuma daw kasi yun, kaya yun ang pinili niya. Pero, masakit yun sa part mo kahit sino. Pagka ganon, na may iba siyang pinili, kaya, ayun, na left out in the cold ka, niwanan ka, parang ganon bang nangyari. Pinili niya yung option niya, yung isang person, ganon. Kung destiny kayo, pero kung hindi, hindi wala siyang chance pagka ganon, for sure. Pero nasa iyo naman yan eh. Ang tanong, mahal ka ba nitong person na to na mag-reach out sa'yo? Mahal ka ba niya? Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Siya ba talaga ang nakadestin sa'yo, itong person na to na mag-reach out sa'yo? Siya ba? Oo, nakadestin nga siya sa'yo.
Na may-unite kayong dalawa. Oh my gosh, separate pa naman. And it's divinely guided. Baka part ba ng divine plan na susama siya sa iba, na magayuma siya? Part pala yan ng divine plan. Siguro kailangan mo intindihin. Pero hindi ibig sabihin nakalimutan mo na lang yun, ginawa niya. Maging wise ka na lang. Kaya merong merong union na mangyari sa inyo kasi may mission kayo niya, no? Ganon yun eh. Pag mga nakadistant, may mission. Hindi mission. Meron kayong merong purpose ang God sa inyo. Sabihin na natin ganon. Parang ganon na nga. Pero mukhang kailangan mag-antay muna. May kayo. Meron kayong gagampanan. May gagampanan kayo. Meron kayong gagampanan yan eh. Ganun yung kaya nga nakatadhana. Sino ba nagtatadhana? Di ba God? Oh. Kaya nga nakatadhana eh. Sa mga nagsasabi niya, wag akong mangarap. Actually, hindi naman talaga ako, ambisyosa eh. Sa mga nagsasabi dyan, kontento ako sa stable na buhay. Kahit simple nga lang, kahit sa bundok kami titira eh. Okay sa akin eh. Ako naman ako, mahilig magtanim-tanim. Pero walang karapatan. Sino man nahadlangan yung ibang tao, ako, na mangarap. Kasi ang tao may free will. Para bang nanaginip ng gising, ang nagsasalita ng ganun. Wala siyang karapatan, wala siyang right na mangontrol sa buhay ng iba. Kung mangarap ang iba, ang tingin niya sa sarili niya, masyadong narcissistic. Kontrolin niya. Hindi ko talaga makalimutan. Yung nag-comment na yun. Hindi ko makalimutan yung pinagsasabi niya. Yung pinag-comment niya. Dahil hindi talaga makatwiran. Impyerno ba yun? Impyerno yun. Siguro yung mga pinagagawa mga puro kabuluktutan, kangalan, mga ganun ba. Kaya pinagsasabi niya para siyang lutang. Akala niya siguro narcissistic kasi. Kaya pala niya sa pagka feeling powerful niya. Impyerno siya. Ayan. Kaya pala niya sa pagiging narcissistic niya. Impyerno siya. Last lugar eh. Sa lugar. Hindi makatwiran. Ano naman ang next na mangyari sa inyo ng person na to? Kasi nakatadhana naman kayong dalawa. Ano ang next na mangyari sa inyo ni Page of Pentacles? Actually, madaming tao sa mundo, kaso lang madami ka pang pwedeng makikilala. Kaso lang ay nakatadhana daw. Meron kang gagampanan. Kaya ganun. 3 of Cups.
reunion na mangyayari. Di ba, iniwan ka niya. Sumama siya sa iba. There is reunion pa. Nasa lang kadiri na siya, guys. Lalo na kung tumira ng iba yan. Doon sa third party, parang may sakit yung third party. Paano kung kadiri yung third party? Paano kung puno, may mga ano yan, maduming klase ng tao. You know, madumi, may, baga iba-iba yung kanyang inaano. Alam niyo na. Kung saan tuwad, patira. Patira na lang sa ilonggo. Oh, at ginayuma niya lang yung person mo. Siguro kung hindi niya ginayuma yung person mo, hindi makagusto yung person mo. Lalo kung may pagkamadumi yun, kung babae, maduming klase ng babae, di ba? Ay, sakit-sakit. Nakakanawaan pa sa person mo. Ay, nako. So, ano pa? Ang message ng angels mo for you. Angels mo for you. The angels for you. Travel. There is travel. An upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. May pagta-travel. Yung paparating na trip daw ay will prove to be life-changing in positive ways. Yan. Kaya naman translate. Mahirapan translate. Ano ba? Ang ay sabihin sa'yo ng mga angels. 9 of Swords. Makarecover ka na sa mga problema o mawala na yung mga na-intimidate sa'yo. Yung mga na-intimidate sa'yo na gusto kang kontrolin, gusto kang pigilan. May mga ganyan kasi, guys. Para bang mga narcissistic, mga superior. Ay maganda talaga pagtatapon sa impyerno yan, mga ganyan. Ng mahatulan. Ay mayayabang man, mga superior. So ito na lamang, guys, for collective reading.